linggo ang lumipas. Akala ni Sevi ay panaginip lang ang gabing iyon sa eskinita. Nakaupo siya sa kanyang barangyang opisina, CEO ng sarili niyang kumpanya. Pero sa bawat pagbukas ng pinto, lumulundag ang puso niya sa takot. Hindi niya alam ang anino ni Anton ay nasa loob na pala ng kanyang kuta. Ano to? Bakit sabay-sabay nag-duty ang mga tauhan ko? Sekretary, ano nangyayari? Relax, Sevi. Masyado kang tense. Pinindot ko lang naman ang send button para sa lahat ng empleyado mo at sa mga investors mo. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Security! Security? Yung mga binabayaran mo? Wala na sila, Sevi. Busy na silang basahin ng folder na ibinigay ko sa'yo noon. Alam mo ba ang trending ngayon? Ang past crimes of a CEO. Kasama ang litrato mo habang nagbebenta ng droga at ang record ng pagkakanulong mo sa akin. Sirain mo na ako, Anton. Pero huwag ang kumpanya ko. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng pamilya ko. Pinaghirapan ko to. Pinaghirapan o ninakaw? Pinatayo mo ang gusaling ito sa ibabaw ng bangkay ng kapatid ko? Akala mo ba malilimutan ng simento ang dugo? Ngayon, panoorin mo mawala ang lahat sa'yo sa loob ng 1 minuto. Sa malaking screen sa loob ng opisina, lumitaw ang mukha ni Sevi sa balita. Business mogul, sangkot sa malaking sindikato noon. Ang mga shares ng kumpanya niya, baksak. Ang mga kaibigan niya, biglang naglaho. Si Sevi ay naging isang pariya sa sarili niyang kaharian. Anton, itigil mo na to. Ano pong gusto mo? Kunin mo na lahat. Kunin mo na tong kumpanya. Basta itigil mo lang to. Hindi ko kailangan ng kumpanya mo, Sevi. Gusto ko lang makita kang nakatingala sa akin habang nasa ilalim ka ng lupa. Gaya ng ginawa mo sa akin sa loob ng bilangguan. Lumabas si Anton sa opisina habang naririnig sa labas ang mga sigaw ng mga tao naghahanap ng paliwanag. Si Sevi, naiiwang mag-isa sa gitna ng kanyang gumuguhong pangarap, pero hindi pa doon nagtatapos dahil ang huling baraha ay hindi pa nailalapag.